Salamat, O Lord. Despite, O God, sa unfaithfulness namin, you remain faithful sa aming mga buhay. Hallelujah. Truly, O God, as we worship you today, Lord, muli, paramdam mo kung gaano mo kamahal ang bawat isa, O God. Para ipa-remember mo, O God, yung kabutihan mo sa buhay ng bawat isa, O God. Yakapin mo kami, O God, as we worship you today. Hallelujah. Thank you, Jesus. Jesus, we invite the Holy Spirit, O God, to move in this place.
transport din as well. And of course, yung time nyo na magpunta dito, yun yung offering. So, para mas maintindihan nyo in a short one, no, illustration. For example, nag-taxi kayo. Kano na ba ang flat rate ng taxi ngayon? 30? 30 plus? 45 na? Dati 12 lang nung andito ako way back 10 years ago. Ang mahal na lang bilihin. No? So, let's say 45 pesos ang flat rate ng taxi. So, may pinuntahan ka, pumunta ka sa Baguio, namasahe ka. So, dahil maganda yung pagmamaneho, hindi ka nasuka sa daan at nakatulog ka, naging komportable, magaling yung driver, no? Nagbigay ka ng tip. So, yun po yung parang offering naman. When you are grateful sa mga ginagawa ni Lord sa buhay mo, you're giving more than the tithe. So, what I'm trying to say here is, di ba, hindi ka naman pwede magbigay ng tip pag hindi ka pa nagbibigay ng bayad mo, yung mismong fare, di ba? So, ganun din po yun sa ating pagbibigay, no? It comes both, no, tithes and offering. Sabi nga, hindi siya tithes or offering. So, how do you tithe? Of course, kung nagkaka-receive po tayo in a cash basis, cash din po yung tinatides natin. Unless, noong unang panahon, mga salt, mga vegetable, yun po ang kinikita nila kaya yun po yung mga binibigay or ino-offer nila. So, why do we tithe? Of course, command yan ni Lord sa Malakay 3:10, di ba? Command yan ni Lord at siya po ang nagsabi niyan. And where do I tithe? Of course, sa Y Fund, dito po sa Y Fund Bank yan. Dahil dito ka kumakain spiritually, dito po tayo nagtatides. Dahil, sabi ko nga, hindi ka kumain ka sa Jollibee, hindi ka pwedeng magbayad sa McDo. Amen? So, ganun din po yun sa ating kingdom. So, Malakay 3:10 says, sige. Alam niyo na to, di ba? Lagi itong naririnig when it comes to tithes and offering. But the whole tithes into the storehouse, that there may be food in my house. Test me in this, says the Lord Almighty, and see if I will not throw open the floodgates of heaven and pour out so much blessing that there will not be room enough to store it. So, shortly lang po sa Malakay 3:10 na to, di ba? When you, parang kwan yan tithing is compared sa trusting. Di ba, pag nag-exam ka, nag-invest ka ng time mo para mag-review, ng energy, kasi you want to achieve success. Sino ba dito yung nag-exam, kumuha ng license, gustong mag-fail? Wala, di ba? If we take an exam, gusto natin pumasa. So it's a step of faith. Yung tithing po is it's an act of preparation. Amen? So gaya nga po ng before you brought your tithes today, may trust ka kay Lord na He will equip you for what lies ahead. Amen? So, sabi ko nga kanina, di ba? Yung faith po natin is to pass. Hindi yung wala po tayong fear to fail. So, minsan nasasabi natin, maibigahan naman ako ni Lord, or bahala ka na Lord. Pero no. We have to have, yung second part is yung passing. To pass the test, we have to do an action. Faith in action, sabi nga, di ba? And test me in this, sabi niya, ito lang yung verse na sinabi ni Lord na i-test siya. Kasi walang verse sa Bible na pwede mong i-test ni Lord except when it comes to your finances, when it comes to tithes. Ang kaaway, no, tinitempt po tayo para pabagsakin tayo at maging talunan. Pero si Lord, tinitest tayo para pumasa at magtagumpay. Kasi common weakness ng tao is when it comes sa pera, no? Bawat galaw kasi natin dito sa mundo, money is involved, di ba? Pero yung money, it should be a tool. Hindi po dapat maging master natin. Sabi nga, di ba, money itself is not evil, no? But the love of money is the root of evil. Sabi nga, di ba, for the love of money is the root of all kinds of evil, sabi niya. So, dapat ang pera, sabi ko nga, is a tool meant to serve, hindi po siya window worship. So, you can pass when you cheat. Diba? Pag nag-cheat ka, of course, alam yan ni Lord, same lang din yan sa finances mo. No? When you cheat God on your giving, hindi lang po yung finance ang chini-cheat mo kundi si Lord, alam niya lahat. And lastly, ano po ba yung nagagawa pagka nagagawa natin itong command na to? Get
the license. Ito po yung nag-open door si Lord, no? Na ino-open niya yung floodgates. Sabi niya, floodgates parang dam yan na bubuhos yung rumaragas ang tubig, no? Na walang paglagyan. Ganun po yung balik. Kasi we cannot outgive yung si Lord, no? So, He wants to exceed. Hindi lang po yung He wants to exceed yung binibigay mo sa kanyang kaharian. A life of overflow. Amen? Kasi kapatid, when we give, tandaan po natin, hindi po tayo, when we give, we are not losing. Because we are trusting God na isusupply niya yung mga pangangailangan natin. Kasi kapag naging bahagi po tayo ng misyon ng Diyos, lalo na sa pagbibigay, asahan mo ang kanyang protection at pagpapala. Amen? Kasi alam ni Lord na bahagi ka ng kanyang gawain. Kahit sa iba't ibang bansa, sa iyong katapatan, hindi ka niya pababayaan at pagmumulangin. Yun lang po yung tatlong T na I hope na maintindihan natin. Number 1 is yung trust. Number 2 is yung test. Of course, yung triumph. No? So when we trust God with our tithes and offering, He tests our faithfulness, and we ultimately triumph in His abundant blessings. Amen? For God loves a cheerful giver. So mamaya, Rancy, can you prepare a praise song? Yung praise song na meron ka ba dyan? Music? Music mamaya? Wala? Magpapa-music. Sabi, ginagawa kasi kami dun sa Dubai. Sabi nga, di ba, God loves a cheerful giver. So, may praise song na malakas. So, habang nagbibigay, ano tawag dito? Sumasayaw with gladness, with joy, literally. Amen? So, anyway, dahil wala, alam ko naman na sa puso nyo, you have yung gladness sa pagbibigay. Amen? Before we give our tithes and offering, let us pray shortly po sa ating ipagkakaloob kay Lord. Heavenly Father, salamat po sa victory that we have through Jesus. Every blessing, Lord, na nare-receive namin, alam po namin na nagkagaling to sa iyo. Your goodness, O God, you provide more than we need. Help us, Lord, to respond in faith, hindi lang po sa aming mga buhay, sa aming mga victory, but also, God, in giving our tithes and offering, Lord. May we give with hearts full of gratitude, O God, and worship. Knowing, Lord, that Ikaw po yung aming ultimate provider. We surrender everything to you, Lord. We glorify in our giving. In Jesus' name, Amen! Tayo po'y may galak na magbigay. Kulang tayo ng pangunawa sa kabutihan ng Diyos. Hindi rin po tayo nakakapagbigay ng nararapat na masasalamat sa Kanya. Amen? Alam natin yung goodness is one of the fruit of the Holy Spirit. Kaya bilang anak niya, bilang anak ng Diyos, dapat nagre-reflect yung goodness ni Lord sa atin. Amen? Because the goodness of God is the manifestation of the glory of God. And for us po na makultivate yung goodness ni Lord is dapat maging connected tayo lagi sa Kanya. Connected tayo sa Holy Spirit through meditating His Word at allowing Him to transform yung buhay natin, yung puso natin at yung isip natin. Amen? So, before we start the message, let me pray shortly once again. Hallelujah! Father in heaven, muli salamat, O God, sa araw na ito. Muli, O Lord, salamat po sa iyong walang hanggang kabutihan sa aming mga buhay, kahit sa aming mga pagkukulang. Ikaw ay nananatiling tapat, O God, Lord. As we prepare to reflect on your goodness, we ask that you open our hearts and minds. Hayaan mo po kami maunawaan ang iyong mga salita at maramdaman ang iyong presensya, Panginoon. Gamitin mo po ang aking mga salitang ilalabas sa aking bibig upang magbigay liwanag at inspirasyon sa bawat isa. Bless this time, O God, naway ang aming pagsampa, panalangin, pag-aaral ng iyong salita ay magbigay kaluguran sa iyo sa pangalan ni Jesus. Ito ang aming sawat na langit. Amen. And so, next verse po natin. Pwede ba natin basahin sabay-sabay? In 1, 2, 3. Give thanks to the Lord, for He is good, for His steadfast love endures forever. Amen. So, yung verse po na ito ay paalala po ng walang hanggang kabutihan ng Diyos. Amen. Sa Kanya lang may forever. Amen. Siya po ay nararapat ng pasalamatan, hindi lamang dahil sa Kanyang kabutihan,
kundi dahil sa kanyang walang hanggang pag-ibig na hindi nagbabago. Amen? Ang kanyang wagas na pagmamahal ay nananatili sa ating sa ating kahinaan, sa gitna ng ating mga pagsubok, at sa maging sa ating mga tagumpay. Amen? Kahit angkop lamang po na lagi tayong magpasalamat sapagkat ang Diyos ay laging mabuti at ang kanyang pag-ibig ay hindi nagwawakas. So ngayon po, yung God's goodness is shown in two main ways. Nandiyan po yung through His action, through His character, and through His action. So, ito lang po yung may main verse po, yung supporting verse po natin for tonight. Ito, gamay-gamayan natin, no? Yan lang. Ang sabi niya dyan, basahin natin. You are good, and do good, teach me your statutes. Okay. So magpo-focus lang po tayo sa verse na to, no? You are good. Meaning, sino tinutukoy dyan? Ang Diyos, di ba? He is good. Character niya yan. And do good. No? Yung action niya, marami siyang ginagawang mabuti sa buhay natin. Teach me your statutes. I-explain ko po 3 lines lang or 3, hati-hatiin natin yung isang verse into 3. Number 1, you are good. Sabi niya dyan, it reveals po, yung sabi ko nga kanina, nature po ni Lord na mabuti siya. Amen? He is inherently good. Kaya nga po, yung goodness ni Lord, it's unchanging, it's perfect. Which is why si David po kasi ang author ng Psalms, no? And you know, David po, he declares yung truth that God, He does not just possess goodness, pero He is the ultimate standard of it. So bilang anak ng Diyos, di ba nga, alam natin yung ama natin sa langit is mabuti, kaya bilang anak niya, yung kabutihan ng ama should reflect sa buhay natin. Amen? May kasabihan nga po na we should be the Bible that people read. Amen? Tayo po dapat yung salamin tayo ng Biblia sa mga taong nakapaligid sa atin. Amen? So, sabi ko nga, kung ganun din po ang kabutihan ng Ama. It should reflect on us bilang mga anak niya. Kasi nga, di ba, may tinatawag na like father, like son. So, dumadaloy ang kabutihan ng Ama sa atin. So, ang tanong ko, kung hindi goodness ang nakikita sa isang tao, kaninong anak kaya siya? Amen? Tanungin mo nga yung katabi mo, am I good? Are we good? Anong sagot niya? Amen? So, sabi ko nga, bilang anak ng Diyos, we should portray His goodness. At dapat lang na dumadalo yung goodness ni Lord sa ating buhay. Alam niyo po, merong isang Indian, ang sabi niya, naririnig ko niyo to, no? Mahatma Gandhi. Alam po, pamilyar yung pangalan na yun. Siya po ay one of the influential leader noong 20th century sa India. At tinatawag po siyang Father of Nations. Alam ko po si Gandhi is a Hindu. Ano naman ang Hindu? Marami silang Diyos. Maski kalabaw, Diyos nila yan. Madami silang Diyos, no? Maski yung puno, Diyos nila yan. But, naniniwala din siya sa, yun yung pinapaniwalaan niyang God niya. Pero, ang kanyang paniniwala, yung kanyang spiritual principle is, he respects all the religion. Kaya alam niyo po, naniniwala din siya sa teaching ni Jesus. Pero alam niyo ba, nakakalungkot, ito ang sabi niya. Kasi ganito sandali. Diba? Balik ka po. Balik. Yan. Ito ang sabi niya. I like your Christ. Ganito kasi magsalita ang Indian. Yung ganito, no? yes, sir. I like your Christ, but I do not like your Christians. Your Christians are so unlike your Christ. No? Kung tatagalogin ko, naniniwala
ako kay Kristo, sabi niya. Pero hindi ako naniniwala sa mga Kristiyano. No? Ouch, di ba? Nung Ilocano, mamati ak kini Apo, kini Kristo. Pero hanak mamati kadagiti Kristiyano. Wala na. Apay na nga na ipagdadiyay. Kasi po, may mga nakasalamuha siyang mga Christians, may mga na-encounter siyang Kristiyano na hindi po naka-align yung buhay nila sa principle ni Jesus. Amen? Dahil siguro po nakita niya yung mga gawain ng Kristiyano na taliwas sa prinsipyo ni Jesus. Kaya bilang Christian po, no, itong observation ni Gandhi, it's a powerful reminder sa bawat isa sa atin, no, na i-embody yung teaching ni Lord sa actions natin. Amen? Kasi, huwag kabaliktaran dapat yung nasi-share, yung na-i-share na kabutihan ng Diyos. Amen? Alam mo yung huwag dapat kabalik, sabi ko nga, siguro nag-share ka ng goodness ni Lord sa isang tao, pero mas mabuti pa pala yung buhay niya sa'yo. Amen? So, sino dito yung unang na-born again sa pamilya? Unang nakakilala sa pamilya? Lahat pa born again na yung pamilya niyo? Sinong una? Christian? Siguro. Ayan. So ako din po yung nagamit sa family ko nung una ako na-born again. Alam niyo po, alam ko makaka-relate kayo dito, no? Sabihin ng nanay mo, sabihin ng kapatid mo, ganyan ba ang born again? No? Nakita yung ugali mo, ganyan ba ang born again? Amen? So minsan, di ba, hindi natin, we should be very careful, sabi ko nga sa mga action natin, dahil maliit man yan o malaki. Hindi natin alam, no, na yung katabi natin, no, imbis na na-win mo siya, wala, natisod mo na. Sabi ko nga siguro na born again na si Mahatma Gandhi kung yung mga nakasalamuhan niyang mga Kristiyano is talagang na-align sa prinsipyo ni Jesus. Amen? Meron pong true story ito. May isang pastor na galing sa Amerika, nag-preach po siya sa Dubai. No? Alam niyo po, yung congregation niya sa Amerika, thousands. So hindi na niya kilala yung mga miyembro niya. No? So, of course, normal yun. Sa libo ba naman, matatandaan mo pa ba yung bawat miyembro mo? You know? So, ang nangyari po, nasa labas po siya at na-traffic. Tapos, nagkagitpitan sa daan. No? Merong isang tao sa kabilang side, nag-sign language siya na bad sign language. Alam niyo na yung ibig kong sabihin. Dahil galit na galit siya. No, nag-sign language siya. Alam niyo po, one Sunday, may nag-knock sa kanyang office. Sabi ng lalaki, Pastor, aalis na ako sa church mo. Sabi niya, bakit naman? Ako po pala yung sinign language mo nung nakaraan. Hindi niya alam, member niya pala yun. No? So sad kasi sabi ko nga, no? Na mismo pastor na yun na. So tayo bilang Christians, be very careful sa mga actions natin. Kasi hindi natin alam, imbis na nawin natin si kapatid, na simangutan mo pala siya, natisod na siya sa'yo. Amen po? So, ayan. Next. God's goodness in action. Kanda Nancy? God's goodness in action. So, sa action naman, di ba? Sabi ko nga, pagdating sa action, I believe na si Lord, bakit siya mabuti? Kasi nga, siya po ay tumutugon sa mga panalangin natin. Amen? Kaya nga may mga answered prayers ka na. Amen? Sino ba dito yung kwano? Sino ba dito yung nag-pray? Amen. So, lahat tayo nag-pray. Sino dito yung nakatanggap na ng answered prayer this 2025? Amen. So, pero, alam niyo po ako, every first week or every first month, meron na ako prayer list for the entire 2025. No? And looking back, no, meron kasing app sa aking iPad na prayer notebook. So, andyan na kakategorize ko yung mga unanswered, yung answered prayers. And mostly, praise the Lord, 80% is answered prayer na. No? And sino ba dito may mga release na every first month of the taon? But maybe kaya kayo nito, no? Ito siguro yung mga prayer list nyo nung January. To buy a car,
save 100,000. Maybe yung iba dito buy a new phone, live a happy life, or start your own business. So ngayong December, nag-assess ka ng prayer list mo. Ito na yung nangyari. Yung buy a car, naging carpet na lang. Yung save 100,000, naging 100 lang. Yung sumunod, yung buy a new phone, naging new phone case na lang. Next, live a happy life. Sabi niya, ma-okay na yung mabuhay lang, live. And lastly, yung business, start your own business. Mind your own business now. Amen? So, what I'm trying to say here is, sabi ko nga, no, na as you assess this year and yung goals mo ng unang buwan na taon, no, walang imposible sa Kanya. Amen? Praise God pa rin, dwell tayo sa mga answered prayers. Kasi, sabi ko nga, ang Diyos, hindi po yan bulag or hindi yan deaf to hear our prayers. Hindi rin po yan maikli ang Kanyang kamay to give yung mga panalangin natin. Kasi, kapag alam mo, ang Diyos ay mabuti, gaganahan kang mag-pray. Amen? Siyempre, paano ba sumagot si Lord sa mga prayers natin? Isa dito, through prayer and devotion. Lord, gusto ko nito. Pero paano mo ba malalaman ang sagot? No? Kaya napaka-importante na meron tayong, kasi through prayer, communicate tayo kay God. Paano ba siya sasagot? Through His Word. Kaya napaka-importante that we should have our daily devotion. Doon po mangungusap si Lord. No? Paano po ba? No? Hindi yung, Lord, pag may nakita ba akong naka-blue siya na ba? Hindi, no? Bible, yung Bible ko, pahiram ng Bible. Sino may Bible? Sino may Bible? Hindi po fortune cookie ang Bible. Minsan yung iba, Lord, gusto ko ng ganito, anong sagot mo? Pipikit yan, i-open, tapos sugot. Kita niya, yun yung sabi nila. Hindi po. Paano na lang pag-depress ka? Nag-pray ka. Lord, anong gagawin ko? Depressed na ako. Pagtingin mo sa salita niya na ituro mo, si Judas nagbigting. Hindi nagbigting ka na. So, wag po natin gawing fortune cookie ang Bible, no? We should have a daily devotion po. Especially po, no, na through our daily devotion, nagkakaroon po siya ng specific or tailored message sa atin. Doon siya sasagot sa mga panalangin mo. Ito yung magsisilbing guide mo sa mga goals and plans mo. Amen? Especially po patapos na ang 2025, ako po may ginagawa ko every end of the year. Before pumasok ang 2026, mag-pray ka ng panghahawakan mong verse for the entire year. Lord, ano ba yung verse na gusto mong panghawakan ko ngayong taon? No? Gawin niyo yun para dumaan man kayo ng trials, dumaan man kayo ng problema, you will be reminded of His Word. Napaka-importante na may pinanghahawakan po tayong salita niya. Amen? So, alam niyo po, sabi ko nga, although may 20% pa na hindi nasasagot sa mga prayers ko, at kayo, I believe, may mga inaantay pa kayong hindi sinasagot ni Lord, pero dapat hindi po ito maging dahilan na tayo'y mag-stop na mag-pray, mag-stop na maniwala sa Kanya. Amen? Kasi po, ang kasagutan may tamang panahon, may takdang panahon sa Kanya. Amen? Dito po sa moment of waiting natin, dinidevelop ni Lord yung faith natin, yung patience natin. Gaya po ni Abraham, di ba? 25 years na nag-antay siya para sa anak, yung promise na anak na si Isaac. Hindi ko naman po sinasabing mag-antay ka ng 25 years, pero I believe, sabi ko nga, in His perfect time, bibigay niya po yung mga prayer niyo. Minsan kasi, sabi nga, di ba, may mga prayer na hindi sinasagot si Lord sa ngayon kasi alam niya na Lord, hindi pa ito ang tamang panahon. Amen? May it is perfect na minsan kasi pag nabigay niya, siguro pinagpala ka, lumayo ka na sa Kanya. Amen? So,
Kung may klino si Lord ng mga door, hindi pa nakuha, may mas malaki po siyang bubuksan. Amen? Kaya dapat hindi limitado yung isip natin kasi si Lord, higit pa sa inaasahan mo yung kaya niyang ibigay. Amen? May mga delays man, God is good pa rin kasi naniniwala ako na mas higit pa yung kaya niyang ibigay. Amen? And ano po ba yung nakita na natin yung two characters, yung two ni Lord in character and in action. So, next please, nasa third line na tayo. Ang sabi ni David, teach me your statutes. Ito po yung naging prayer ni David sa huli. Ano po bang ibig sabihin nito? Ito po yung panalangin ni David, no, na I hope na maging ganito din yung prayer natin sa Lord. Lord, teach me your statutes. In Tagalog, Lord, sabi ni David, Lord, turuan mo ako ng iyong batas. Nagpapakita po si David dito ng masigurong hangarin na mas makilala ang Diyos at mamuhay sa kanyang kalooban. Ang salitang statutes po tumutukoy sa kautusan, alituntunin, mga prinsipyo ng Diyos na inilaan upang magbigay ng gabay sa tamang pamumuhay. At sa pamagitan po ng panalangin na to ni David, pinapahayag niya dito ang kanyang pagpapakumbaba, no? Ang kanyang pagpapasakop sa Panginoon, pag-ibig niya sa salita ng Diyos, at pagkilala sa Diyos bilang kanyang guro. Diba? Sabi niya, turuan mo ako, Lord. Kinikilala ni David na si Lord po ang pinakamainam na tagapagturo, no? Makakapagbigay ng tamang kaalaman at karunungan para sa kanyang pamumuhay. So hopefully, nakita natin kung gaano kabuti ang Lord. Sana hopefully and pray na ito sa ating panahon. Ang panalangin po ni David na maaari natin ulitin sa ganyang paraan na Lord, turuan mo ako, maunawaan, maisabuhay ang iyong mga salita. Amen? So, ano po ba yung magiging, what should be our response ngayong nalaman natin ang kabutihan ni Lord? May tatlo lang po akong ibibigay na response to God's goodness, no? Ano bang nagagawa ng goodness ni Lord sa buhay natin? Number one, next please. Yes. His goodness draws us closer to Him. So sabi niyo sa Romans 2:4, no? Goodness of God leads us to repentance. Pag ang tao mabuti, syempre malapit ang loob mo sa Kanya, di ba? Walang ibang hihigit pa na mabuti kundi ang Diyos. Amen? Dahil sabi ko nga, hindi siya nagbabago sa anumang sitwasyon. For example na lang, no, sa tao na lang, ginawan ka ng mabuti, syempre, ang ibabalik mo, mabuti. Amen? Pag ginawan ka ng masama, anong gagawin mo? Mabuti pa rin. Alam niyo po kapatid, ang Diyos kahit di ka mabuti, no? Ang Diyos kahit di ka mabuti, unawain mo na lang ang kabutihan ng Diyos sa buhay mo. Ito yung magtutulak sa iyo para magsisi. Amen? Kasi po, tayo po, and God is good to me. Amen. So, ang gusto ng Panginoon, hindi ka lang kakilala, kundi ka close ka niya. Amen? Alam mo po sa, di ba, pag may mga kakilala tayo na popular, for example na lang presidente o mayor, di ba, very proud ka na ipakilala, oy, ka-close ko siya. Pero walang mas higit pa po na ka-close mo kundi si Lord. Amen? Close kami ni Lord. Amen? Dahil, bagaman sabi ko nga kanina, no, hindi maiksi ang kanyang kamay or hindi po siya bingin para ibigay sa kanya yung one. So, be like, alam niyo po sa disciples ni Jesus, meron po siyang tinatawag na circle of three. Si Peter, James, and John. Dito po na-witness nila yung special events ni Jesus, no? Yung praying sa Gethsemane, yung transfiguration niya. At ang pinaka-close niya sa ganito is si John. So, to get into three, no? Para maging close tayo kay Lord, sabi ko nga, dapat mas lalo nating unawain. Mas malawak yung pag-unawa natin sa goodness ni Lord. Amen? So, ito po yung unang action natin, draws us closer to Him. Second, so, last two, no? His goodness leads us to worship. Kasi nga, alam niyo yung kanta ng 10,000 Reasons, di ba? Bless the Lord of my soul,
Oh, my soul, I worship His holy name. Sing like never before. Oh, my soul, I worship His holy name. There are 10,000 reasons para magpasalamat sa Kanya. Pero minsan, kadalasan, nagiging kambing tayo. Imbis na bless the Lord, oh my soul, anong nagiging kanta natin? Bless me, me Lord, ako na lang, me, no? Imbis na i-worship natin si Lord sa mga pagpapala, mas nagiging nagpo-focus pa tayo sa kung wala yung mga bagay na wala tayo. Amen? Pero, sabi ko nga, kung nakafocus, malawak yung pang-unawa natin, goodness natin kay Lord, it will lead us to worship. Hindi po tayo isang kambing. Bless me, ang dami mo ng pagpapala, pero bless me, no? So, I remember, nung last na uwi ko dito, may mga, dun sa Manila po, di ba uso yung mga natutulog sa lansangan, no? And that time na nag-stop yung sasakyan, I was led by the Holy Spirit to give something. So, inabutan ko ng pera yung mag-iina. Alam niyo yung nakatulog sila sa labas. Karton lang ang kanilang. Pero, grabe yung saya nila. Parang walang mga problema, no? Pero, compared mo sa isang may kaibigan ako, mayaman yung kanyang nanay, may jacuzzi pa siya sa kanyang kwarto, sa kanyang room. Pero alas 4 na ng umaga, hindi pa rin nakakatulog. No? May aircon pa siya, hindi nakakatulog. So what I'm trying to say here is, sabi ko nga diba, may mga kwano na, may mga blessing, may mga kanya-kanya tayong blessing, no? Na pag-gising mo pa lang, sabi nga dito, may kasabihan na you cannot buy, you can buy profession, nakita ko po, may mga naghihingalo sa hospital, binabayaran ang bawat hininga. Pero tayo po, libre ang oxygen. No? So yun pa lamang ako natin, no? We are blessed. Amen? So, alam mo yung ngayong Christmas, parating na naman ang Christmas, we should not set our minds sa mga material things, no? We have to be grateful kung anong meron tayo, no? Kasi, alam mo yun, we receive the greatest gift, no? O ikaw nag-e-expect ng gift, wala pa bang magre-regalo ng material gift sa'yo, but we have the love of Jesus, amen? So, don't let the problem po na mag-dominate sa'yo, kasi kapag ang problem, kapag may problema ka, the more you worship God, amen? Because God will turn that test into testimony, He will turn that mourning into dancing, and He will turn the sorrow into joy. May kasabihan pa nga na kung ano daw ang hindi kaya ng bulsa, kaya ng tuhod. No? Tuhuran mo yan, mag-worship na kay Lord. Amen? Hallelujah. So, we should be grateful sa kung anong meron po tayo. Amen? Sabi ko nga, naalala ko po yung kapatid ko na minero, yun pong tatay nila. One time, umuwi siya sa bahay nung last na bakasyon ko. Ewan ko kung na-share ko sa inyo to. Sabi niya, ate, alam mo ba dahil sa'yo, hindi ako nakapag-aral. Sabi niya gano'n. Kasi daw that time is, minero po ang papa ko sa Felix noon at ako po ang panganay. So, nag-aral po ako ng hindi po kami kayang pagsabayin. So, hindi ako aware that time, no? Na gano'n pala yung naging ko niya. So, to make the story longer, ang nangyari, may hinanakit pala siya sa akin, no? Na alam mo ba, dahil kinausap ako ni mga papa na tumigil ka muna, mag-giveaway ka muna sa ate mo. Sabi niya, bakit ako? Lalaki ako. Sabi niya gano'n. And anyway, to make the story longer again, so dahil nakon siya, hanggang may nabuntis niya din yung girlfriend niya, until may patapos na ako noon, and may chance na sana siyang mag-aral ulit, pero inuna niya po na yung responsibilidad niya bilang ama sa kanyang mga anak, no? And nagkasunod din po sila. So ang nangyari po, mag-aaral na rin yung sumunod sa kanya. So hindi na po siya nakatapos at siya po yung nagstay sa minahan sa Felix na kay Papa, no? So sabi ko naman sa kanya, kapatid,
May kanya-kanya tayong blessing. Amen? May kanya-kanya tayong grace. Praise God. Sabi ko, bless ka, may dalawang anak. Kung ano man yung hindi mo nakuha na pag-aaral mo, mag-focus ka sa kanila. Amen? So, alam niyo yun, sabi nga niya, pero alam mo, ate, no regret. Sabi niya gano'n. Kasi 4 po kami magkakapatid, 3 silang lalaki, ako ang panganay. Sabi niya, alam mo, no regret kahit kayo, yung dalawa kasi, yung sumunod sa kanya na dalawa, they are both engineers, and ako po is nurse. So siya lang po ang hindi nakatapos. Alam mo, sabi niya, pero ate, don't regret kahit hindi ako nakapag-aral kasi ang pinagpapasalamat ko kay Lord, wala tayong sibling rivalry. Maganda yung pakikisama natin sa isa't isa at salamat sa support niyo sa aking mga anak. Sabi niya. So praise God, di ba? Sabi ko nga, may kanya-kanya tayong blessing mga kapatid. Huwag po tayong tumingin sa kung anong meron ang iba. Kasi kung nakafocus ka sa meron ang iba talaga, you will not, you will not have a grateful heart. Amen? So, hallelujah. Praise the Lord. So next, lastly po, His goodness leads us to follow God. Ang may example ko po dito na character sa Bible, si Bartimaeus. Yung bulag po na namamalimos. Andun lang siya sa sulok, di ba? Mahirap ang isang bulag na walang nakikita kasi wala kang magawa eh. Hindi ka makakilos ng maayos na sa sulok lang siya. Kasi ang tao walang vision, kapatid, wala siyang paroroonan. Sabi nga, di ba, without vision, people perish. Pero si Bartimaeus po, nung narinig niya po, si Jesus, no? He shouted, Jesus! Sabi niya gano'n. Nagising ko ba yung mga natutulog? He shouted, Jesus. Alam mo, pinigilan pa nga siya ng mga tao eh. Pero nagpatuloy siya. Alam mo po, yung sigaw na yan, magbubunga din balang araw. Amen? Meron sa atin dito, in your own private rooms, may mga sigaw ka kay Lord. Magbubunga din yan balang araw, kapatid. I told you a while ago po, no, na ang Diyos hindi siya bingin sa mga panalangin natin. Amen? Kasi the more we shouted, ang sigaw ng pagpupuri, ang sigaw ng pananampalataya, umaabot sa pandinig ni Jesus. Amen? Ang sabi ni Lord sa kanya, ang tanong kay Bartimaeus, what do you want me to do for you? Ang sabi niya, Lord, that I may receive my sight. Or sa ibang version, sabi niya, Rabbi, I want to see. Amen? So dito makikita natin, no, ang lumalapit kay Jesus, makakarinig, makakatanggap ng pagpapala. Amen? So, tayo po, be specific tayo sa mga prayers natin. Amen? Kasi magpapapuri ka kay Lord, lalo na kung may answer prayer ka na, no? Pero ang kagandahan po kay Bartimaeus, after niya po ma-receive ang kanyang eyesight, no, ang kanyang kagalingan, nung nakakita na siya, he followed Jesus, no? He followed Jesus nung naranasan niya yung himala na natanggap kay Lord. Kaya alam niyo po, yung goodness ni Lord, sabi ko nga sa buhay natin, ito yung magtutulak para sumunod sa Kanya. Amen? Praise God. Lord, maglilingkod ako dahil kay buti mo sa buhay ko. Sino ba dito nung, diba, naparealize sa atin during the encounter, na-remind tayo, and praise God sa mga nag-commit after encounter, no, na ipagamit yung kanilang buhay kay Lord. Amen? So, alam niyo po, sabi ko nga, thank you sa bumubuo po ng mga music ministry, media ministry, anong ministry man kayo. Kasi thank you for stepping out sa mga comfort zones niyo. Kasi alam natin, ang daming pagpapala na binibigay ni Lord sa atin, di ba? Kaya ito po yung pagkakataon, yung simple way of giving back or returning back kay Lord. Yung pagpunta niyo pa lang dito every Sunday, no? We have to give Him glory at ibalik sa Kanya. Amen? And all the time, God is good. So sabi ng king, bakit na furious siya, nagalit siya? Bakit naputulan na ako ng kamay? God is good pa rin. No? Tuwag-tuwa ka pa rin. How can you say that? I just lost my finger. Sabi niya. So sabi ng king, throw this servant into the prison. No? Months passed. 3 months andun. Yung king, may nahanap siya. Born again po yung servant niya ngayon. So, nung nakulong siya, God is good! All the time, God is good. No?
So kung ikaw yung nasa sitwasyon, mapapasabi mo bang God is good pa rin? Nakulong ka na ng ilang buwan. So ang nangyari po, yung king, nakahanap siya ng another servant niya, isang Hindu. Let's say, hindi siya born again, no? Pupunta sila naghunting. That time, nasa lakay po sila ng isang tribe, ng isang mga tribe ng cavemen. So hinuli po silang dalawa. Sabi nung head ng tribe na yun, kailangan nating mag-sacrifice. Huliin sila. So ang ginawa, hinuli yung servant. Pagkahuli sa kanya, kinatay. Sinakripisyo, namatay. Kulang pa tayo ng isa. Sabi nung tribe, kailangan ko pa ng isa. So kinuha yung king. Okay, kasi gusto nila holy, gusto nila pure. In-inspect yung king. Sabi nung tribe men, yung king ng tribe, pauwiin yan. Nagulat sila, bakit? Kasi putol yung kamay niya, hindi natin siya pwedeng i-offer. Sabing ganon. So pauwi po yung king, pabalik sa prison. Nung naalala niya tuloy yung kanyang dating servant, loyal servant, pinuntahan niya. 6 months nang nakakulong. Sabi nung servant nung nakita yung hari, God is good! All the time. And all the time, God is good. So alam nyo, naging realization ko nung one, bakit sabi nung king, kahit na napakulong kita, 6 months ka na dito, hindi ka pa rin nagbabago. Nasasabi mo pa rin God is good. Sabi niya, kasi kung ako yung naging servant mo that time, ako yung nai-offer. Sabi niya. So praise God! Amen! Nag-gets nyo ba? Naglo-loading pa yung iba. So, praise the Lord! Di ba? Sabi ko nga, ano bang lesson natin sa kung ano to, yung moral story? Minsan, mga kapatid, even when we don't understand yung mga nangyayari sa atin, even things go wrong, no, God is still working for our good behind the scenes. Amen? The story encourages faith, patience, and trust in God's plan. So sabi ko nga, yung moral ng story na to, sa lahat ng mga sitwasyon, na minsan, sabi ko nga, we tend to question God. Lord, bakit nangyayari to? Lord, hindi dapat mangyari to. Lord, pagod na ako. Yung mayat-maya, problema dyan, problema dito, feeling mo wala si Lord. Pero yung bigat na bigat ka na at halos bumigay na, pero si Lord, God is doing something behind the situation. Amen? Kaya sabi ko nga, we must be thankful in all ways, in all time, as we enter po ang 2026, na we are so blessed kasi may mga tao hindi na umabot ngayong December. No? Hindi na umabot ngayong taon na to, pero tayo, we are blessed. May hininga, may lakas, walang sakit. Amen? You know, I have been working in ICU. Nakita ko ang struggle ng mga pasyente at the point of death. No? Tayo libre, sabi ko nga kanina, tayo libre ang oxygen. Sila libo bawat hininga. Now, anong edad ko na? I am already 27. Ay, hindi pala. 10 years ago pala yun. I am already 37. Praise the Lord. At alam mo po, despite po sa mga nangyari, yung mga losses natin sa buhay, alam mo yung pagtanggal ng finger nung hari na yun, it symbolizes na maybe nawalan ka ng isang bagay, maybe nawalan ka ng isang kapamilya, nawalan ka ng trabaho, nawalan ka ng isang health aspect or financial aspect ng buhay mo. Pero if you will entrust lahat ng plano mo, especially this coming 2026, He will make beautiful in His perfect time. Amen? Kaya mga kapatid, mas lalo nating palawakin yung understanding natin of His goodness kasi ito po talaga yung magtutulak sa atin na magpursige sa buhay na to. Lalo na, amen, na may mission po tayo sa mga pamilya natin, especially yung mga hindi pa nakakakilala. Kasi ikaw ang gagamitin bilang asin ng pamilya mo. Amen? So pay it forward. If you felt yung goodness ni Lord, pay it forward, kapatid. So may I call yung worship team po as I share my testimony. We will just sing
this song, sabi nga, you have been faithful, no? And it reminded me how faithful God is sa buhay ko. Year 2018 po sa Dubai, I was still a new driver. 2 months driver pa lang po ako doon. Galing po ako sa face-to-face mentoring. And I clearly remember, it was around 11 p.m. Sakay ko po ang dalawang kapatiran. That time, si Pastor Romil po, no? Si Pastor Romil po yung sakay ko nun as isang kapatiran na si Maricel. Hindi po nila alam yung kwento na to, na rinig niya lang nung nag-testify po ako before ako umuwi ng Pilipinas. Hindi alam ni Pastor Romil ang nangyari na to. Dinilap ko po sila sa bahay nila, pauwi po ako, no? Pagkatapos ko silang ihatid, pauwi ako. It was raining. And then suddenly, my car, sa gitna ng highway, nag-reverse, pero wala pong hazard light. Napansin ko lang siya when I was 10 meters away. I tried to swerve para maiwasan, pero I lost control. My car spun 3 times. Umikot po yung kotse ko 3 times. Then another car hit me from behind. Both airbags deployed. May usok sa loob ng kotse ko, and I remember I was shaking. Hindi ko alam, kinuha ko yung cellphone ko, hindi ko alam paano i-open, hindi ko alam paano gamitin at that moment. And I just heard someone knocking on my door. Are you okay? Para akong nasa movie scene. The ambulance came. And praise God, alam niyo po, wala po akong naging fracture. No major injury. Nagkaroon lang ako ng mga pasa dahil sa impact. Pero nothing life-threatening. And you know what's amazing? Yung car po na nag-hit sa akin from behind, it was actually a blessing in disguise. Kasi dahil doon huminto yung pag-ikot ng kotse ko. My car was totally wrecked. Kung titingnan niyo po yung kotse ko, it was beyond repair. Pero kahit ganun, God spared my life, kapatid. That accident could have been my last day, pero hindi niya hinayaan. That's why from that moment, sabi ko, Lord, I commit my life fully to you. Alam ko, hindi aksidente na nabuhay ako. May dahilan. May purpose si Lord. Amen? Kaya kapatid, maybe kayo, you've gone through a near-death experience. Hindi man yung car accident. Maybe sakit na halos hindi mo kinaya. Maybe depression na muntik mo nang sukuhan lahat, pero andito ka pa rin ngayon. Amen? Because God has a plan for your life. Hallelujah. Hindi ka niya pinahintulutang mamatay noon dahil may purpose siya sa'yo. And there's a future He prepared that's far greater than what you've lost. Kaya kung buhay ka pa ngayon, it's not by chance, kapatid. It's because God's plan for you is still unfolding. And that's something worth thanking Him for every single day. So as we stand, and as we sing this song, faithfulness, Lord, remember, yung God's faithfulness never fails. He carries us through every storm. So as we sing this song, maybe God is reminding you right now kung paano kanya pinotektahan, paano kanya inibig. And today as we heard this message, the Lord, gaya ni David, sabi niya, Lord, teach me your statutes. I pray na ito yung maging panalangin natin as we enter 2026. Na Lord, turuan mo ako, O God, pabuhin ang buhay ko. Lord, salamat sa faithfulness mo dahil
Sa lahat ng mga pagkukulang ko, andyan ka, hindi nagbabago. Hallelujah. As we sing this song, let's have a declaration of how faithful our God is sa buhay natin.
Yakapin mo ang kabutihan mo. Manawa namin sa kabutihan mo, God. Thank you, Lord. How you love me. What a friend you have been. So good to me. Nobody can beat how you love me. What a friend you have been. So good to me. Nobody can beat how you love me. What a friend you have been. So good to me. Nobody can believe how you love me. What a friend you have been. So good to me. Nobody can believe how you love me. What a friend you have been. So good to me. Nobody can believe how you love me. What a friend you have been. Lord, maraming salamat, Lord. We thank you for this time, O God, that we spend together reflecting your goodness and faithfulness sa aming buhay, Lord. Salamat po sa mga aral na aming natutunan. Truly, your goodness is beyond measure, O God. And it fills our heart, O Lord. Lord, as we go our separate ways, dalangin po namin na ang mga salita mo ay manatili sa aming mga puso at isipan. That Lord, hindi lamang po namin narinig ang iyong goodness, but Lord, we will live it out in our daily lives, O God. Tulungan niyo po kami ipakita ang kabutihan, Lord, sa lahat ng aming ginagawa upang sa ganon ikaw ay maitaas, O God, at maparangalan. Lord, we give you back all the honor and praises for you alone are worthy.